Kaya klase, ngayong araw ay ninanais kong ibahagi sa inyo ang kasaysayan ng wikang pambansa ng Filipino sa panahon ng mga Espanyol. Ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas ay isa na marahil sa pinakamahabang parte ng ating kasaysayan. 333 taon tayo sinakop ng mga Kastila, kaya't di katakataka na malaking bahagi ng ating kasaysayan at kultura ay galing sa mga Espanyol. Ang isinasaalang-alang na ang unang pananakop ng mga Kastila sa ating kapuluan ay ang pananatili rito ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565, ang kauna-unahang Kastilang Gobernador General sa Pilipinas. Kalaunan ay napasailalim naman ang kapuluan sa pamumuno ni Villalobos o Ruy Lopez de Villalobos na nagbigay ng ngalang Filipinas bilang parangal kay Haring Felipe II na naunang namuno noong panahong iyon. Naging Filipinas ang Pilipinas dahil sa maling pagbigkas ng mga tao rito. Ano nga ba ang layunin ng mga Espanyol sa kanilang pagparito sa ating kapuluan? Siyempre, ito ay ikintal sa isip at sa puso ng mga Pilipino ang Kristyanismo. At siyempre, hindi mawawala yung tinatawag natin na 3Gs. Ano nga ba itong 3Gs na ito? 3Gs ay una, God o ang Panginoon. Pangalawa ay gold o ginto. At glory. Ayon sa mga Espanyol, nasa kalagayang barbariko, disibilisado o pagano ang mga katutubo noon. Itinuro ng mga Kastila ang Kristyanismo sa mga katutubo upang maging sibilisado di umano ang mga ito. Tinawag nilang Indio ang mga Pilipino noon. Nang sakupin ng Espanyol ang mga katutubo, may sarili na itong wika na ginagamit upang makipag-usap at makipagkalakalan, ngunit pinigil nila ito. Sinikil ng mga Espanyol ang kalayaan ng mga katutubo na makipagkalakalan sa ibang lugar upang hindi na rin ito magamit ang wikang katutubo. Nagtatag ang hari ng Espanya ng mga paaralang magtuturo ng wikang Kastila sa mga Pilipino, ngunit ito ay tinutulan ng mga prayle. Naniniwala ang mga prayle na mabisa ang paggamit ng katutubong wika sa pagpapatahimik sa mga mamamayan kaysa sa libong sundalong Espanyol. Hinati-hati sa 5 ordeng misyonerong Espanyol ang pamayanan, kaya't ito'y nagkaroon ng malaking epekto sa pakikipagtalastasan ng mga katutubo. At narito ang 5 orden. Una ay ang mga Agustino. Ikalawa naman ay ang mga Franciscano. Ikatlo ay ang mga Jesuita. Ikaapat ay ang mga Dominicano. At ang panglima naman ay ang Recoleto. Kung makikita ninyo sa ating talahan na yan, ay dyan po ninyo makikita ang taon kung kailan sila dumating, maging ang mga lugar na kanilang pinangasiwaan.
Upang mas maging epektibo ang pagpapalaganap ng Kristyanismo, ang mga misyonerong Espanyol ay nag-aral ng wikang katutubo dahil ayon sa mga praile, mas madaling matutunan ang wika ng isang rehiyon kaysa sa ituro sa lahat ang wikang Espanyol. Mas magiging kapanipaniwala raw kung ang mismong banyaga ang nagsasalita ng wikang katutubo. Kaya dahil dito, ang mga praile ay nagsulat ng mga diksyonaryo at aklat panggramatika, katekismo at mga kumpensyonal para mas mapabilis ang pagkatuto nila ng katutubong wika. Sa tagal ng pananakop ng mga Kastila, kalaunan ay natutunan at itinuro na rin sa mga Pilipino ang wikang Kastila dahil ginamit ito sa larangan ng edukasyon at lalo pang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa bansa. Jose Eugenio Tello o mas kilala na Gobernador Tello. Nagkaroon po kasi ng usapin ukol sa wikang gagamitin sa pagtuturo sa mga Pilipino, kung kaya't si Gobernador Tello ay nagmungkahi na turuan ang mga Indio ng wikang Espanyol. Makikita ninyo sa ating larawan ay sina Haring Carlos I na nasa kaliwa at si Haring Felipe II naman ang nasa kanan. Sila ay parehong naniniwala na dapat maging bilinggual ang mga Pilipino, kung kaya't nagkaroon tayo ng mga batas na nagsasaad na ang mga Pilipino o mga katutubo noon ay kinakailangang mag-aral ng wikang Espanyol. Iminungkahi rin ni Carlos I na ituro ang doktrina Kristiyana gamit ang wikang Espanyol. Napalapit nga ang katutubo sa mga praile dahil katutubong wika ang gamit nila sa pagbabahagi nito. Ano nga ba ang doktrina Kristiyana? Ayon sa inyong napag-aralan sa 21st century literature, sinasabi na ang doktrina Kristiyana ay ang kauna-unahang libro na naisulat sa Pilipinas noong 1593. Ito ay isinulat ni Padre Juan de Plasencia at Padre Domingo Nieva gamit ang Tagalog at Espanyol. Iniutos nga ni Haring Felipe II ang pagtuturo ng wikang Espanyol sa lahat ng katutubo, at ito ay noong ika-2 ng Marso 1634. At si Haring Carlos II naman ay naglagda ng isang dekrito na inuulit ang mga probisyon sa mga nabanggit na batas, at nagtakda din siya ng parusa sa mga hindi susunod dito. Noong Disyembre 29, 1972, gaya rin ng inyong napag-aralan sa inyong asignaturang 21st century literature, isang patunay na ang mga katutubo noon o ang mga Pilipino ay gumamit ng wikang Espanyol maging sa ating mga pampanitikan, mga kanta, korido, at moro-moro. Maraming pagbabago ang naganap at isa na rito ang sistema ng ating pagsulat. Kung makikita ninyo sa ating screen, nakalagay dyan sa Wikipedia Junior, mali ang tawag na alibata. Ang tama ay baybayin, dahil sinasabi na ang alibata daw ay inimbento lamang ng isang gurong inakalang hango sa Arabe ang mga sinaunang titik ng Pilipinas. Pero ang tunay na ngalan ay baybayin, na ang mga titik ay isinulat ng dagat sa baybayin nito, kaya baybayin.
At nung panahon nga ng mga Espanyol, ang baybayin ay napalitan ng tinatawag natin na abecedaryo. Ito ay isang alpabetong Romano na ipinalit sa baybayin at itinuturing na isa sa pinakamahalagang impluwensya ng mga Kastila sa mga Pilipino. Narito ang ating larawan na ipinapakita na ang ating baybayin ay makikita natin sa mga hugis o halaw mula sa mga taklobo o seashells. At narito pa. Ayan, baybayin script forms from giant clumps. Gaya nga ng aking nabanggit, ang baybayin ay napalitan ng alpabetong Romano na binubuo ng 29 na titik. At dito na nga nagtatapos ang ating maikling pagtatalakay sa kasaysayan ng wika sa panahon ng Espanyol. Nawa ay mayroon kayong natutunan sa ating pagtatalakay. Gaya nga ng sinasabi ng mga Espanyol, muchas gracias por escuchar. Adios! Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!